now Congressman Presumptive will be joining the impeachment prosecution panel upon the invitation of the House leadership. So doesn't that feed into the theories that are circulating among some circles na there's this alliance between the administration and that color of the political spectrum? Hindi ako bahagi ng anumang koalisyon o alyansang yan at hindi ko pwedeng komentaryohan. Subalit, pasaya ng Kamara kung sino pipiliin nilang abogado o prosecutor, tulad lamang ng pasya ni Vice President Sara, yung kanyang pipiliing mga abogado at magtatanggol sa kanya. Hindi yan pwede pang himasukan ng impeachment court. Wala kaming say dyan. At hindi ko komentaryohan kung tama, mali, maganda o pangit yan. Pasya nila yan at wala kaming pakialam sa kanilang desisyon kaugnay sa bagay na yan. My very last question, last na talaga. Given all of those things na nasabi nyo kanina, all of these issues that you'll be confronted, may magagawa pa bang real na trabaho ang Kongreso in the next 3 years? Kasi baka maging busy na kayo sa politika. Bakit naman hindi? Buwang paniniwala ko na sa kabila ng impeachment, kaya inaayos namin yung schedule, ay meron pa rin kaming mapapasang mga makabuluhang panukalang batas. Buwang tiwala ko na kung maayos namin yung ilang pre-trial proceedings, ay matatapos namin ito bago tuluyang tutukan ng Senado ang budget para sa taong 2026. Hopefully, we can wrap this up before we go on recess in October. Para pag-resume kung saan tatalakay na yung budget sa plenary, makatutok naman kami doon. Sa gitna, kaya naman namin magsingit at mag-discuss ng ilang mga panukalang batas pa na bagaman hindi kasing laki ng budget, bagaman hindi kasing sikat na impeachment, ay makabuluhan, may halaga at makakaapekto at makakatulong sa marami sa ating mga kababayan. Sir, considering yung sinasabing surprises sa naging result ng elections, lalo na sa senatorial, ano yung nakikita nyo na game changer? At dapat bang i-consider ito ng mga tatakbo sa 2028? Kung ano man yun ng mga game changer dito sa election na ito? Sa strategiya, wala naman. Alam naman siguro at napansin ng lahat kung nagkaroon man ng anumang game changer nitong eleksyon, ayun yung mga kaganapan kaugnay sa politika at hindi kaugnay sa pangampanya. Kabilang na ron ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na ron ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig na nagkaroon ng malaking impact sa resulta ng halalang ito, na nagkaroon ng epekto sa naging resulta ng halalang ito. Nakita naman natin yun sa surveys at nakita natin din yun sa resulta ng halalan. Pero sabi nyo ba, ito daw Gen Z at Millennials, isa rin dun sa game changer dahil talagang actively nag-participate sila dito sa election. Hindi naman siguro tamang sabihin natin ngayon lang sila actively nag-participate sa halalan. Dahil kung susuriin at titingnan nyo, bagaman mataas